Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makakamtan man niya ang buong daigdig. Kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay following. May mga salita si Jesus na kayang yakapin ang ating pagod at pag-asa. Ngunit may mga salita rin siyang kayang umuga sa ating seguridad. Sa Ebanghelyo ngayon, hindi siya nagsalita tungkol sa himala o sa mga pagpapagaling. Nagsalita siya tungkol sa pagdurusa, pagtanggi sa sarili at pagdadala ng krus. At sa puso ng kanyang pahayag, isang salita ang malinaw na bumabalot sa buong mensahe, following o pagsunod. Ang anak ng tao ay dapat magdusa ng marami. Itakwil ng matatanda, ng punong pari at mga eskriba, patayin at muling mabuhay sa ikatlong araw. Bago niya tayo anyayahang sumunod, ipinakita muna niya ang landas na kanyang tatahakin. Ang pagsunod ay hindi pagsunod sa isang idea, ito'y pagsunod sa isang persona, kay Kristo, na nagmamahal hanggang kamatayan. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninuman na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi romantikong pangarap. Ito'y konkretong desisyon. Hindi ito isang beses lamang. Ito'y araw-araw. Hindi ito para sa ilan lamang, ito'y para sa lahat na sinumang nagnanais. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang salitang tanggihan ng sarili ay madalas naintindihan ng mali. Hindi ito pagkapuot sa sarili. Hindi ito pagbaliwala sa sariling dignidad. Ito'y pag-alis ng sarili bilang sentro. Sa halip na ano ang gusto ko, ang tanong ay nagiging ano ang nais ng Diyos. Ang pagsunod ay paglipat mula sa ego patungo sa Ebanghelyo kay Jesus. Ang pagdadala ng krus ay hindi paghahanap ng sakit. Ito'y pagtanggap sa katotohanan na ang pag-ibig ay may presyo. May krus sa pagpapatawad, may krus sa katapatan, may krus sa pagtanggi sa tukso, may krus sa paninindigan sa tama kahit mag-isa. Ngunit ang krus na ito'y hindi walang kahulugan. Ito ay daan patungo sa muling pagkabuhay. Ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magliligtas nito. Ito yung kabalintunaan ng pagsunod. Ang paghawak ng mahigpit sa sarili ay nagiging pagkawala. Ang pag-aalay ng sarili ay nagiging tagumpay. Ang mundo ay nagtuturo ng pag-iipon. Si Jesus ay nagtuturo ng pag-aalay, ng pagbibigay, ng pagbabahagi, ng pagmamalasakit. Sa ating panahon, ang pagsunod ay hindi laging popular. Mas madaling sundin ang agos ng kultura, ng mundo, kaysa ang hamon ng Ebanghelyo. Mas madaling piliin ang komportabling buhay kaysa sa tamang buhay. Ngunit ang pagsunod kay Kristo ay hindi tungkol sa pagiging komportable. Ito'y tungkol sa pagiging totoo at tapat. May tanong si Jesus na matalim at masyadong personal.
Ano ang pagpapala ng tao kung makamtan niya ang buong mundo ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? Ang mundo'y maaaring magbigay ng tagumpay, ng reputasyon, ng kayamanan. Ngunit kung ang kaluluwa ay malayo sa Diyos, anong tunay na napapala? Ang pagsunod ay pagpili ng walang hanggan kaysa panandalian. Sa loob ng ating sariling buhay, saan tayo tinatawag na sumunod? Marahil sa tahimik na paghingi ng tawad, marahil sa pagtalikod sa isang kasalanang matagal nang kinikimkim, marahil sa pagtanggap ng bukasyon na tila mabigat ngunit malinaw ang tawag. Ang pagsunod ay hindi laging dramatic. Madalas ito'y tahimik na oo sa gitna ng ating mga takot. Ang pagsunod ay hindi paglalakad ng mag-isa. Si Kristo ang nauna. Siya ang nagdala ng krus. Siya ang nagtagumpay sa kamatayan. Kapag tayo'y sumunod, hindi tayo naglalakad sa dilim. Sumusunod tayo sa liwanag. Sa huli, mga kapatid, yung ating gospel ngayong araw nito ay isang paanyaya sa radikal ngunit mapagpalayang desisyon. Sundin si Kristo, hindi lamang sa salita kundi sa buhay. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi sa paggawa ng lahat ng nais kundi sa paggawa ng tama. At ang tunay na buhay ay hindi sa paghawak sa sarili kundi sa pag-aalay nito sa pag-ibig. Mga kapatid, sama-sama nating pagnilayan at tanungin yung sarili natin ngayon. Anong konkretong krus na tinatawag tayong pasanin ngayon bilang tanda ng ating tunay na pagsunod kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming sumunod sa iyo ng may tapang at pagtitiwala. Sa aming kahinaan, bigyan mo kami ng lakas upang tanggihan ang sarili at pasanin ang aming krus araw-araw. Huwag mo kaming hayaang masilaw sa panandaliang pakinabang, kundi akayin mo kami sa tunay na buhay na nagmumula sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.